Noong una, akala ko kapag ako ay aalis ng bansa, matatapos ko yung problema. Pero ngayon, na nandito na ako, iniwan ko yung pamilya ko, lumipad ako para magtrabaho at para matry ko din yung best ko kung kaya ko ba na magiging isang OFW. Ito na nga ako, andito na. Noon gusto ko pang pumunta ng abroad. Ngayon, gusto ko nang umuwi. Kaya kapag nandito ka na sa abroad ay alagaan mo lang ang sarili mo, magtrabaho ka ng magtrabaho, isipin mo na lang yung pamilya mo, huwag kang gagawa ng kalukuhan, at higit sa lahat, dapat kung yung dream mo, na yung plano mo, kung bakit ka mag-abroad, ay dapat matutupad mo. Huwag mong sayangin yung oras ng panahon na nandito ka sa abroad. Lahat ng mga pangako na iniwan mo sa iyong pamilya ay tuparin mo para pag uwi natin ay siguro na makikita mo yung pinagsisikapan mo sa ibang bansa. Kasi alam mo naman, grabe yung hirap natin bilang mga OFW. Ayun. Huwag tayong bisyo ng bisyo. I-enjoy naman natin yung ating sarili, pero huwag tayong mag-aksaya ng oras sa mga walang kwintang bagay. Kaya, bilang isang OFW, alagaan natin ang ating kontrata na hindi tayo makauwi agad-agad ng Pilipinas na hindi natapos yung ating mga pangako para sa ating pamilya at para din sa ating sarili. Kung ano man yung iniwan nyo, yung mga pangako ay sana matupad natin. Kung gusto mo magnegosyo, magnegosyo ka. Kung gusto mong uminom, o doon ka na sa Pinas uminom, huwag mo na dito sa abroad. Kasi alam mo naman, sobrang mahal na mabilihin ngayon. Ang iinom-inom mo dyan, ibigay mo na sa pamilya mo para pambili ng mga pangailangan nila. At saka magtipid-tipid ka din. Kasi alam mo naman na hindi tayo palagi dito sa abroad. Darating din ang panahon na matatapos din yung kontrata natin. At doon tayo sa Pilipinas, sa ating sariling bansa, tumanda, tatanda, at doon tayo mamuhay. Kasi dito sa abroad, kung matatapos na natin ang ating kontrata, wala tayong magagawa kung hindi tayo makapag-extend para sa next contract. Kasi alam mo naman, hindi natin alam ang ating kondisyon ng ating sarili. Sabihin natin na matanda na tayo. Sabihin natin na grabe na yung sakripisyo natin. Masakit na yung katawan natin. Masakit na yung tuhod natin. Hindi natin yan mapipressure ang ating buyer na tanggapin tayo. At sa atin din naman, sa ating sarili, hindi din natin pwedeng ipilit ang ating sarili na magtrabaho. Kung gusto mo na talagang, gusto mo nang magpahinga, alam mo naman, kung hindi natin kaya, magpahinga na lang tayo. Kaya saludo ako sa mga OFW dyan. Kaway-kaway dyan, mabuhay po tayong lahat. Good luck po sa inyo.